Binibitawan ko ang papel, parang tambol ang tibok ng puso ko sa aking dibdib. Ako si Minerva, 22 taong gulang. Simple lang ang pangarap ko, ang maging isang guro, ang humubog ng isipan ng mga kabataan. Pero habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko alam kung may kinabukasan pa ba ako sa kursong tinapos ko. Lumaki ako sa isang liblib na baryo sa Samar. Maaga akong naulila. Noong nasa elementarya pa lang ako, isang tanghali habang nasa school field trip, pinasok ang bahay namin na isang grupo ng mga kalalakihan. Sabi ni Lola, mga magnanakaw daw ang pumatay sa mga magulang ko. Pinatay sila habang mahimbing na natutulog. Isang siesta na nauwi sa walang hanggang pagtulog. Hindi man lang daw sila nakalaban. Noong ika-4 na taon ko naman sa high school, ang huling lalaking sandigan ko, ang lolo ko, ay natagpo ang wala ring buhay malapit sa ilog. Tagtad siya ng saksak. Hindi malaman ng mga pulis kung sino ang may gawa. Ang sabi ni Lola sa akin noon, inatake raw si Lolo ng isang mabagsik na baboy ramo habang nangungubat. Pero sino ang maniniwala ron? Malinaw namang hindi galing sa pangil ng baboy ramo ang mga tama sa katawan niya. Ang mas nakakapangilabot, kasabay ng pagkamatay ni Lolo, nabalitaan na lamang sa aming bayan na isa-isang pinatay sa malupit na paraan ang mga taong pinanghihinalaang pumatay sa mga magulang ko. Walang sospek, walang bakas. Para silang nilamon ng lupa matapos silang matagpo ang tadtad at pinagpira-piraso. Sa isang banda, nakaramdam ako ng hustisya. Pero sa kabilang banda, mas nanaig ang takot. Dahil doon ko napagtanto na may gumagala palang mamamatay tao sa aming lugar. At hindi ko alam kung kami na ba ni Lola ang susunod. Dahil sa pangambang iyon, ipinilit ni Lola na mag-aral ako sa Maynila. Ayaw ko nung una. Ayaw ko siyang iwan mag-isa. Napansin ko noon na parang takot na takot siyang manatili ako sa probinsya. Parang may iniiwasan siya na hindi niya masabi sa akin. Wala akong nagawa kundi sumunod na lang. 4 na taon ako nagpakasubsob sa pag-aaral sa Maynila. Nasanay ako sa ingay, sa usok at sa bilis ng buhay sa syudad. Pagka-graduate ko, binalak ko agad na mag-review para sa board exam. Pero bago pa man ako makahanap ng review center, nakatanggap ako ng balita mula sa kaibigan ng pamilya namin. Malubha na raw ang kalagayan ni Lola. Nagmadali akong umuwi sa Samar. Pagdating ko sa aming lumang bahay, sinalubong ako ng amoy ng kandila at tuyong dahon. Nakita ko si Lola sa kanyang papag. Payat, nanunuyo ang balat at tila isang anino na lamang ng dating matatag na babaeng nagpalaki sa akin. Naramdaman niya ang pagdating ko. Idinilat niya ang kanyang mga mata at hinanap ang aking kamay. "Minerva, apo," kulong niya. "Malapit na akong sumunod sa lolo mo. Makinig ka sa sasabihin ko. Kailangan mong malaman na..." Hindi na natapos ni Lola ang sasabihin niya. Humagulgol na kasi ako ng iyak. Hindi ko kayang tanggapin na mawawala na ang huling pamilya ko. Sa sobrang pagod at pag-iyak, hindi ko na malayang nakatulog ako sa tabi niya. Pagkagising ko ng madaling araw, malamig na ang kamay niya. Wala na si Lola. Habang hawak ko ang kanyang kamay, napansin ko may nakasiksik na lukot at nakatuping papel sa pagitan ng kanyang mga daliri. Kinuha ko iyon at binasa sa ilalim ng liwanag ng gasera. "Minerva, patawarin mo si Lola kung ngayon ko lang sasabihin ang madilim na sikreto ng ating pamilya. Hindi tayo ordinaryong tao. Ang dugong nananalaytay sa atin ay dugo ng tinatawag nilang aswang. Noong bata ka pa, ang mga taong pumatay sa mga magulang mo ay hindi mga magnanakaw. Sila'y mga ordinaryong tao na nakadiskubre sa ating lihim at sinubukang ubusin ang ating lahi.
Ang lolo mo, hindi siya pinatay ng baboy ramo. Siya ang tumapos sa buhay ng lahat ng pumatay sa mga magulang mo. Isa-isa niya silang hinanap. Ang huli niyang nakalaban ay isang biyasang mga ngaso na alam ang kahinaan natin. Bagamat ang lolo mo ang nagtagumpay sa laban nilang dalawa dahil sa mga sugat na natamo niya, hindi na siya nakauwi pa. At apo, ang pinakaimportante sa lahat, kailangan kong ilipat sa iyo ang itim na bato bago ako malagutan ng hininga. Ikaw na ang susunod. Ikaw ang magpapatuloy ng ating lahi. Nabitawan ko ang papel. Parang tambol ang tibok ng puso ko sa aking dibdib. Anong itim na bato? Kailan niya ito ibinigay? Habang tulog ba ako? Hindi ako makapaniwala. Pero bakit naman magsisinungaling si Lola sa huling sandali ng kanyang buhay? Simula nang mailibing si Lola, hindi na ako bumalik sa Maynila. Pakiramdam ko, may kung anong mabigat sa loob ko. Noong una, inisip ko na baka dulot lang ito ng matinding pagluluksa. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagbago ang lahat. Tuwing takip silim, ang oras sa dati kong paborito dahil sa ganda ng paglubog ng araw, nakakaramdam ako ngayon ng matinding pagkabalisa. Kapag tumingin ako sa salamin, nakikita ko ang mga ugat sa aking mga mata na nagiging pula at tila ba gustong tumirik ng mga ito. Hindi ko na rin kayang tumingin ng diretso sa mga tao. Noong may bumibisita para makiramay, umiiwas ako. Pakiramdam ko kapag nagtagpo ang aming mga mata, makikita nila ang halimaw na unti-unting nabubuo sa loob ko. Pero ang pinakamahirap sa lahat ay ang gutom. Hindi ito gutom na kayang mapawi ng kanin at ulam. Kahit gaano karami ang kainin ko, may isang bahagi ng sikmura ko na tila kumakalam at naghahanap ng isang bagay na malapot, sariwa at buhay. Isang gabi, nagising na lamang ako na nakahandusay sa gitna ng sahig. Puno ng lupa ang aking mga kuko at may lasa ng bakal ang aking bibig. Lasang dugo. Hindi ko matandaan kung paano ako nakalabas ng bahay. Hindi ko din alam kung ano ang ginawa ko. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, mas tumitindi ang gutom na nararamdaman ko. Bilog na bilog ang buwan at ang bawat kaluskos ng dahon sa labas ay tila isang paanyaya. May kumatok sa pinto kanina, si Aling Lourdes, ang matandang kapitbahay na laging dumaraan para tingnan kung maayos ang kalagayan ko. Minerva, okay ka lang ba? Ilang araw ka na kasing hindi lumalabas. Sigaw niya. Habang nagsasalita siya, naging mas matalas ang pandinig ko. Naririnig ko ang daloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Naririnig ko ang tibok ng kanyang puso. Napakasarap pakinggan. Napakasarap tikman. Pinilit kong sumagot ng mahina. Ayos lang po ako, Aling Lourdes. Matutulog na po ako. Habang papalayo ang kanyang mga yapak, may nararamdaman akong gumagalaw sa loob ng aking lalamunan. Isang matigas at maliit na bagay. Ang itim na bato. Para bang tumitibok ito kasabay ng puso ko. Ramdam ko ang paghaba ng aking mga kuko. Ang pag-inat ng aking mga buto na tila binabali at muling binubuo sa isang anyong hindi naganap na tao. Hindi ko na mapigilan. Ang gutom ay hindi na lamang kumakalam. Sumisigaw na ito. Tumingin ako sa bintana at nakita ko ang anino ni Aling Lourdes sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang dating paggalang ko sa kanya ay napalitan ng isang simpleng kaisipan. Pagkain. Kaya kung sakaling mapadpad kayo sa isang liblib na baryo sa Samar at makakita kayo ng isang babaeng nakatitig mula sa dilim, huwag kayong lalapit. Huwag kayong magpapadala sa kanyang maamong muka. Dahil sa sandaling umiwas siya ng tingin at marinig ninyo ang kakaibang huni sa ibabaw ng inyong bubungan, huli na ang lahat.
Hindi ko na alam kung ako pa ba si Minerva. Isang simpleng babaeng nangangarap maging isang guro. Ang alam ko lang, ang gabi ay mahaba. Kung hanggang kailan ko ito kayang labanan, yun ang walang kasiguraduhan. At yan ang aswang Tagalog horror story ko ngayon. Ikaw, anong gagawin mo kung sa'yo nangyari to? I-share mo sa comment section. At kung gusto mo pa ng mga gantong kwento, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod, magkita-kita tayo ulit dito sa aming baryo, sa Baryo Impacto.